Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. At ito po ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company dito sa Philippines. And we are very happy to be with you again. This is Kuya Pilo. Tayo po ay patuloy pa na naglilingkod upang maparating ang solusyon sa ating mga araw-araw na problema. Tulad ng mga issues pampamilya, relationship. Alam nyo naman, dati na tayong ganito. Magkakaroon na ng pagbabago. Uy, malapit na ang Valentine's Day. Pumasok na ang Heart Month dito ngayong February 2. And tonight, meron tayong special guest. Mamaya i-share ko sa inyo kung sino siya. Very exciting ang ating talakayan ngayon. Para sa inyo na nakikinig, marami na naman tayong madidiscuss, matatalakay. And though, alam kong marami tayong mga kaagapay na siyang nakikinig ngayon, kaya sama-sama nating papakinggan ito. Mga kaagapay, kamusta kayo dyan? Hilahin nyo na ang inyong mga kaibigan, kachokaran, kamag-anak, kapatid, katoto, kakudyapi, katropa, dahil eto na, marami tayong mga magagandang ideas na inihanda para sa inyo. Kasi tatalakayan natin dito lalo na tungkol sa marriage issues. Meron tayong mga kaagapay nagtatalakay tungkol sa regrets, tsaka emotional struggles. Meron ding tungkol sa yung mga taong naghahanap mga dating buhay o kaya yung kanilang iniisip na family and career. Ngayon mga kapatid, nais kong batiin ang ating mga kaagapay na nasa himpapawid ngayon. At kung kayo'y nakikinig ngayon, gusto kong i-declare welcome dito sa ating Heartline. Nako, thank you very much sa inyo sa patuloy niyong pakikinig. So, babatiin ko ang ating mga listeners dito sa Heartline. Tayo po ay nasa 702 DZS AM Radio at nasa Facebook na rin. Kaya tayo ay nasa Radio, TV. Kaya gusto kong batiin ang ilan sa ating mga kapatid, mga nakikinig ngayon, okay? So, thank you very much sa mga katoto, sa ating mga special mention na nakinig sa atin last time, si Banji Lopez, Nora Cancela, Cynthia Valencia, Elizabeth Parenas, Feli Cabansag Olermo, si Abong Abong, Ganorbin Malit, Guy Avila Rafon, Nelda Caiton, Josephine Uson, Alice Cruz Gabriel, Modesto Ortiz, Gallardo Raymonds, Ryan Ramos, Jackie Eugenio, David Cruz, Susan Enriquez, Dali Jacob, Yolanda Villanueva, ang Monde Bernal family, si Shanine, Isabel, Kuya Shane. Yan, hello Kuya Monde. And Rolin and Shane Balinas, Marilyn Aisma, Emmy Mendoza, Cecil Beron sa Hong Kong, Ferdy and Ging Katabay with Ian and Earl sa Tokyo Baptist Church, si Reynald Tina Kempis, Gladys, Joey Ate Rose, Pastor Resty and Stephanie Cadyong, kasama si Resane dyan sa Olongapo, si Ate Chi, Cecil, si Arnie. Nako, salamat sa inyo dahil patuloy kayong nagiging parte ng ating Heartline. And I really appreciate na kasama namin kayo dito. Dahil kasi tunay na mga kaagapay namin kayo. Salamat sa support at patuloy po tayong nag-greet sa inyo. And I appreciate yung mga sa inyo na mga nagpapadala ng inyong mga greetings. Siguruhin nyo lang na makarating sa amin. Isend nyo sa aming Facebook account sa FEBC Heartline o kaya padala nyo rin sa directly doon sa ating mga satellite stations if you like. Kuya Rolin, Ate Merlin, Ate Emmy, Cecil, ayan. Si Gladys Joey, tsaka si Bea Villamin sa Australia. Greetings. Ate Rose and Kuya Edgar Eneveso sa Kingdom of Saudi Arabia. Pastor Resty, Stephanie, Resani, Rejoice.
Pastor Nari and Terry Santos, si Claire Cartel, Chi Bumanlag, Cecil Endado Mantalaba, Arnie and Jane Bersenio sa US, lahat sila. Carl Marlo and Catherine Gatchoan sa Kingdom of Saudi Arabia, actually sa Riyadh. Ang kaibigan namin, Madam Principal, si Ma'am Mags Journey, Mags Katakutan sa Learning Journey Child Growth Center, si Pastor Daniel and Normie Herrera, Kuya Daniel Valdez, hello, kasama sa Victory Caloocan, pati ang Victory Praise and Worship Team sa Caloocan Chapter, hello, sana mag-greet po kayo one by one, ang dami nyo. Sa Institute for Biblical Families, and si Jan sa Valle Verde, Cainta, sa Institute for Biblical Families and Marriages. Diyan si Pastor and Pastora Kim and Anna Park. Lahat ng mga IBF students, Carlo Quitalex, si April Ricafort. Thank you very much. Good evening, Ate April. And Over the Edge Philippines. Salamat, Pastor Roldan Domingo, pati si Kuya Pastor Abalon, Rally Abalon. Hello, good evening sa inyo. Sana maging guest din namin kayo very soon. Salamat mga kaibigan at alam nyo ngayon, napaka-excited ko dahil kasama ko ang isa sa aking matagal ko ng kaibigan dahil nakasama ko rin siya. Nasa DCAS din itong ating counselor ngayon at kitang-kita nyo naman ha, ang ganda-ganda pa rin kahit na senior na ba tayo? Hindi pa. Konti na lang, konti na lang. Ayan, siya po ay isang minister at nagmi-minister siya sa Korea, sa South Korea po, kung saan kanyang tinutulungan yung mga asawa ng mga Korean, mga Filipino wives ng mga Korean doon. At alam niyo, malaki ang magagandang mga karanasan ng ang kanyang na ipapabahala doon, na ipapabigay doon dahil napakagandang ministry doon sa Korea. Kasama siya doon sa church ng Jesus Shepherd Global Fellowship in South Korea. Seoul ito, no? Sa Seoul, Korea. At dito naman, Seoul, Korea. Seoul, Korea. Ayan. Dito naman sa Pilipinas, meron din silang church na itinataguyod. Ang pangalan naman ng kanilang church dito sa Pilipinas ay yung Taguig Bethel Christian Assemblies of God diyan sa may Bikutan, diyan sa Romantic Village. Mamaya bibigay ko sa inyo address kung gusto niyo bumisita. Andun si Pastor Manny Abendan, ang kanyang asawa, ang kanyang very loving husband na naroon ngayon. Naku, ate, kayo magkahiwalay. Nasa Korea ka, siya nasa Bikutan. Pero God is good. Kasi maraming pinakakabalan tong aking kaibigan, tourist guide yan sa Seoul. At paminsan-minsan na-extra sa mga movie. Discoverin nyo na lang kung yung movie yun. Kaling movie yun. So, welcome back. Welcome po ang ating counselor, si Pastora Alu Abendan. Good evening, Pastora. Ayan. Magandang gabi. Anyong nga sa'yo. Anyong nga sa'yo din sa'yo. Kahit, ano nga sa'yo? Paano nga ba ang sagot? Lumipas na. Ha? Paano ang sagot sa anyo nga sa'yo? Wala, anyo nga sa'yo din. Ganun din. Anyo nga sa'yo din. Oh, okay. Ganun din. Ayan. Oo. Napakasarap. Naiiba lang pag paalis ka. Pagkapaalis. Pag ikaw ang paalis, ang sasabihin mo, anyong hike sa'yo. Anyong hike sa'yo. O pag paalis ka nun, nagpapaalam ka, paalis ka. Oo, ayan. Pero pag bumati ka dahil dumating ka or nagkasalubong kayo, anyong ha sa'yo. Anyong ha sa'yo. Uy, ayan. Anong nasa iyo? Ano nga sa'yo? Wala bang, anong nasa atin? Ayan, ay ang sarap-sarap naman. Nako ate, dahil naandiyan ka sa Korea, batiin mo na yung mga kasama, mga kaagapay natin dyan sa Korea at syempre dito sa Pilipinas. Go ahead. Yours is the mic. So syempre, unahin kong batiin ang aking mahal na esposo. Ayan, na nasa Taguig. Ayan. Sarangheyo, Yobo. Ayan. Ano yun? I love you, my husband. Yobo. Oy. Si Kuya Manny Abendan, ang Yobo. Yobo na ni Ate. Bagamat kami ay magkaiba ng destinasyon ngayon, pero ito lang po ang maititiyak ko sa inyo. Kasi marami nagwo-worry, Kuya Pilo. Ba't daw kami magkahiwalay? Oo nga. Akala naghiwalay na kami. Isa lang pong masisigurado ko sa inyo na ang aming puso ay iisa pa rin. At higit sa lahat, kapit-bisig kami na naglilingkod sa Panginoon. Ayan. Ayan. Alam so, nyo,
Marami yung Ayun, kaibigan na magkaibang bansa din sila eh. Kaya kamusta dyan? Dahil baka ma-meet mo si Ate Monica Espinosa. Siya ay oh, isang ah, nurse dyan sa Korea. Ay, okay. nasa Australia na yata sila ngayon. Anyway, Ate Monica, Oh, hello. ay, pero sounds familiar yung pangalan niya. Kasi naandyan sa Sounds Korea siya. familiar. Tagal siya dyan. Oh, kaya mo ipagtatanong ko sa ibang mga missionaries, baka Yan. kilala siya. Oo, ayan. Sige. Ayan. Sino So, pa babatiin binabati mo? ko din. Binabati ko din syempre yung aking mga mahal na anak, si Misha at saka si Maggie. Mm. And yung mga nandyan sa ating church dyan sa Taguig, Bethel Christian Assemblies of God. Hello, hello po sa inyo. Hello. Ah, parang kailan lang magkakasama tayo nung Pasko, December. Ngayon, wala ulit. Long distance ano ulit tayo. Relation. Relation. Oo. And syempre, yung pong ating mga kapatiran dito sa South Korea, yung mga taga Jesus Shepherd Global Fellowship. Yes. Ayan, magpatuloy lang sa Panginoon. Hello, hello sa inyo. Hello, hello, hindi hilaw-hilaw Hello sa inyo, pati mga asawa ng Koreano. Hindi na maisa-isa, madami eh. Baka pag may Opo. hindi pa akong mabanggit, magtampo. Mm. So, basta kung asawa ka ng Koreano, o kasama ka na doon sa binati ko. Sa lahat ng Oo. mga misis dyan sa Korea, lahat na mga Mm-mm. naaabot nito, hello. At lahat din ng ating mga kasamahang missionary and pastors na naka-assign din po dito sa South Korea. Ayan. Hello po sa inyo. Ayan, Ayan. salamat sa inyong mga panalangin at paglilingkod sa Panginoon. At Mm-mm. syempre, lahat ng mga kapasturan ng Assemblies of God sa Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ayan. Yes. At ipasa nyo lang itong ating Heartline link, no? Baka sakali po magamit ng Panginoon at mayroong mga maabot na mga gulong-gulo na ang isip, gamitin to ng Panginoon para magkaroon sila ng katugunan, kapayapaan. Yes. Yan. At alam nyo mga kaibigan, February ngayon. Nako, Mm. napakasarap. Napakasarap na buwan dahil eto na, malapit na ang alam nyo na. Alam nyo na yan. Sige na nga, Araw sabihin ng ko mga na. puso. Araw ng mga puso. Ayan. Araw ng mga puso. Yung mga, ayan. Mm. Anong tawag doon sa Korea? Heart. Art. Heart. Oh, ano daw to yung pinakadulo ng heart? Hindi ba yung heart ganon? So Oo. ito yung pinakatulis. Ayan. Oh, heart. Yay. Di ba ganon yung heart? Yeah. So yung pinaka-pointy niya, yan, yan, yan. Ito, itong part na to, so ito yun. Ayan. Yay. Ayan. Sige. Ayan. Tayo ay K-pop. Ayan. Well, salamat sa inyo mga kagapay na narito. Alam nyo, kahit na ang ating guest na si Pastora Alu ay nasa Korea, ang puso niya nasa inyo pa rin, mga Pilipino. Kaya mga Oo. kaagapay, pakinggan natin ang kanyang mga maipapaya sa atin. Pastora, ready ka na? Ako, sa tulong ng Panginoon. Ayan, sige, laban tayo, laban. Ako, oo, talagang labanan talaga tayo dito. Dahil Oo. simula pa, umpisa pa lang ng buwan ng Pebrero. Ito ang ating sasagupain. Tingnan nyo ha. Ito ang ating listener. Ito ang kanyang ah, question. Ito po. Yan. Share ko lang. Ayan. Sabi niya, hello po. 7 years na po kaming married ng husband ko. And may dalawang sons, dalawang anak na lalaki. 5 years ago, nagkaroon kami ng issue dahil nagkaroon siya ng mistress. Mm. Akala ko, di na niya uulitin. Then last 2 months, nahuli ko siyang may iba ulit. Nakarelasyon. Aba. At sila po ay almost 2 years na. Aba. So, ibig sabihin, 2 years, 5 years ago, nagkaroon ng... Tagal na pala, no? Oo. Oh, tapos ibig sabihin, nagkaroon uli ng after 3 years. So, 2 years ago na pala yun. Oh. Kaya pala ang dami nang nagbago sa relationship namin. Pagod na po ako. Tama po bang maging option na namin ang paghihiwalay? Nako, hiwalayan na kaagad. Naman, Wala yan na paumpisa pa lang ng yan. February. Iwan. Hiwalayan na iisip. Ano ba yan? Ano ba to, Pastora? Para bang, ah, alam mo, natutuwa ako na merong Valentine's Day. Kasi Mm. kahit paano, merong araw na nagpapaalala na
kailangan mong pahalagahan ng pag-ibig. Pero sa case Mm-mm. na ganito, syempre, nakakagimbal, nakakasakit din. Ouch! Mas, oo, masakit. Tapos, lalo na ano pa, present pa, no? Oo, Kumbaga, present pa, kasalukuyang nangyayari. oo. Tapos, ang tagal na pala na naitatago. Kinukuble. Nako. Sakit. Hindi ba nagkaanak? Eh, Ginatungan ko pa sana eh. nga wala. Sana walang anak. Nako. Oo. Alam mo ano eh, siguro, actually, kung yung mga previous years ng aming married life, isa sa mga sinabi ng mga married counselors is, sa mga mag-aasawa, Oo. burahin nyo na sa inyong bokabularyo ang paghihiwalay. Burahin nyo na ang paghihiwalay. O ayan, mga kaagapay, narinig nyo. Burahin na ang paghihiwalay. At, Sa inyong bokabularyo. So, oo. ang paghihiwalay ay hindi dapat kasama sa option. Oo, hindi dapat. Yun. Maski naman O, sa batas binigyan kayo ng kontrata, pinagtibay ng gobyerno tsaka ng batas mhm. natin na hindi kayo kailanman maghihiwalay. Mm-mm. Ay, Till that's the death do best sa us Bible part. din sa Genesis. Ang pinagsama ng Diyos, Oo. huwag paghiwalayin ng tao. Okay. Totoo. Lalo na kung talagang legally kasal kayo ha, sa Mm. harapan ng batas at sa harapan ng Panginoon. So kung maaari, madam, tanggalin mo na muna yung option na hiwalay. Oo. Napapagod ka? Well, nakakapagod talaga. Di ba? Nakakapagod talaga. Kumbaga, yung kantang sinaksak mo ang puso ko, pinukpok mo ng martilyo. Binudburan ng Ajinomoto, pinakain Ah, sa aso. Ano ba yan? oo. Pero, So, ang nararamdaman namin yung pain mo, nararamdaman namin. ang sakit. Pero ito yung tatanong ko, Kuya Pilot, tama-tama, buwan ng pagmamahal ngayon Ayan. is, um, minahal mo ba tong si husband? Mahal mo ba siya? Di ba, no? Puro Yun naman. yung ano eh. Kadalawang anak na nga Oo, eh. kaya nga, oo. And, ano ba talaga yung nakakapagod? Yung pagmamahal mo sa kanya o yung sakit na ginagawa niya ito sa'yo? Yung, yung emotional pain na ginagawa niya. Is that what you mean? Oo, Oh. malamang yun yun eh, no? So, siguro mag-focus ka doon sa pagmamahal mo sa kanya, huwag doon sa pain. Okay? Ganito eh. Aray. Unang-una, ha? Paglalaban mo, kung mahal mo, ipaglalaban mo yan. Huwag mo ibibigay sa diablo ang asawa mo. Oo, O, wag mo kasi ikaw ibibigay sa ang legal mistress. wife. Oo, wag ka papayag. Mm-mm. Tapangan mo loob mo at higit sa lahat magagawa mo to sa tulong ng Panginoong Diyos. Itong tandaan mo, sa Ayan. mga mag-asawang kasal, okay, doon sa mga legally married, okay, binibigyang din ko yun ha, yung legally married. Ayan. Nais kong tandaan nyo ito, kasabwat nyo, kakampi nyo ang Diyos sa langit sa inyong relasyon na ito. So, what do I mean? Dahil kasabwat mo, kakampi mo ang Panginoong Diyos, pwede ka ngayong magsumbong sa Diyos, pwede kang humingi sa Kanya ng puwersa, pwede kang humingi Mm-mm. sa Kanya ng saklolo, pwede kang humingi sa Kanya ng lakas at wisdom. Yeah. Ano ba ang kailangan mong gawin para masaklolohan ang asawa mo na dinidemonyo ng ibang babae? Oo. Okay? Ay, gusto ko So, yan ha. At marami sa atin hindi naniniwala na kumikilos ang Diyos. Akala natin lahat nakasalalay sa atin. Yun eh. Kapag nakasalalay sa kamay mo, gagawin mo na lang yung hiwalay na. wala na. Ayoko na. That's the Give best. up na. That's the easiest, I mean. That's the easiest na naiisip. Ayoko na, pagod na ako, stop na. Pero hindi eh. Ang tunay na pag-ibig ay anong tawag dito? Mayroong pasensya, may pagtitiis. Oo. Oh, diyan ngayon lalabas yan, di ba? Um, ang isa lang gusto kong makita mo din dito is, mayroong problema si Mister. Bakit siya Malamang. naggaganyan? Malaki. Meron. Malaki problema. Oo. Oo. Maaring hindi niya lang nasasabi sa iyo o hindi pa nadidiskubre. Oh. Mayroon niyang problema sa sarili niya. And siguro, kung pwede, no? Umuwi pa ba siya sa'yo? Kung umuwi pa siya sa'yo, Magandang tanong ha. congratulations. Ibig sabihin, tinatry pa niyang ipaglaban ang ikaw at siya. Okay? Oo. Ay, maganda yan. Ibig sabihin, kung umuwi pa siya,
At siya'y bumabalik at nagsasabi pa siya na ganitong kanyang naengkwentro. Ibig Oo. sabihin, mahalaga ka pa. Mahalaga ka. Kumbaga sa nalulunod, nagsusumikap pa siyang ano to? Mas Makapa maka-survive. Oo. Oo. Nagsusumikap pa siya. So, ito yung chance mo na saklolohan siya sa tulong ng Panginoon. Mahango siya dun sa pagkakalunod na yon. Ito, ewan ko kung makatutulong, Kuya Pilo. Mayroon akong alaga, counseling na, Oo. matagal na. Ang mister niya, talagang alam na mayroong iba. Oo. Pero umuuwi pa rin sa kanya. Magdadala ng labahin. Matagal? Gano'ng katagal silang ganun? Ay, Taon? matagal na. Matagal nang naglalaro-laro yung husband. Actually, pinapayuhan siya ng iba namin mga kasama. Ano ba yan? Ba't nilalabhan mo pa yung mga marumi niyang damit? Ganun. Pero ako, ang sabi ko, sis, sabi ko, hanggat umuuwi pa sa'yo ang asawa mo, ibig sabihin, nagsusumikap pa siya. Di Oo. ba? Na ipaglaban ka. Ikaw pa rin talaga yung alam niyang asawa niya. So Oo. sa puntong to, madam, hingi ka ng wisdom at lakas sa Panginoon. Ano ba yung dapat mong gawin para matulungan si Mister? Okay? Oo. Tapos siguro check mo rin sarili mo. I-check mo. Baka din meron kang nagagawa, okay, na pagkukulang. Hindi ko naman sinasabing kasalanan mo lahat, no? Baka merong pagkukulang na may kailangan ka rin i-enhance, i-improve sa sarili mo. Baka isa yun sa way kaya natutulak siya na humanap ng iba. Okay? So, Mm, mag-usap Ika, kayo talaga ng heart to heart. Ah, yung pagkaganyan, tutumbukin mo na yan, Kuya Pilo. Hindi na yung nagbababae ka ba? Hindi, tutumbukin mo na. Alam ko, nagbababae ka. Parang, alam ko, hindi mo kailangan ipaliwanag. oo, hindi mo kailangan itago, alam ko. Oo. Pero dahil mahal kita, asawa mo ko, gusto kitang matulungan. Ano bang problema? Oo. Anong problema natin? Ah, Anong problema mo sa akin? Akala ko sasabihin Ganoon. mo, ako, asawa mo ako, gagawin ko obligasyon mo. Ikaw. Ganun. What? Ikaw. Kasi Kuya Pilo, the more inaaway mo, the more mo siyang tinutulak palayo sa'yo, palapit sa impacto. Oo nga, oo nga. Pagka tinataboy mo, Oo. syempre, ang Yes. So tatalo sa this kanya, time, yung be the impacto. angel of God. Ha? Yung This impact. time, be the angel of God. Oo. Maging agent ka ng heaven Ay, para ay, sa husband mo. ay, alam mo, may isi-share ako sa'yo. Kasi meron na akong naging counselee. Kumbaga sa relasyon, sa love triangle na ganyan, siya yung impacta. siya, siya, siya yung mistress. Humingi ng counseling sa akin na Hmm. dahil talagang lungkot na lungkot siya. Tinanong ko, ba't nalulungkot ka? Pumunta nga yung asawa, na tumuloy sa'yo nakitira. Doon sa tunay na asawa niya, parang panalo ka. Ano ba nangyari? Tapos sabi niya, nalulungkot ako kasi nanalo yung asawa niya. Paano nanalo? Mhm. Dahil yung asawa niya, ubod ng bait. Hindi ko Mhm. mapantayan yung kabaitan niya. Hindi ko mapantayan yung pagiging tapat niya. Dahil ako, ano lang ako, kalaguyo. Paano ko masasabing magiging tapat ako sa kanya? Anytime pwede kami maghiwalay kasi wala na akong Yes. commitment. Kahit Oo. gustong gusto ko siya, mahal na mahal ko siya, kung kailangan ko lang siya, andyan siya. Pero kapag di ko na siya kailangan ko siyang isauli sa asawa Oh, niya. di Ganon. ba, di ba? Pero ang bait-bait daw ng asawa niya at doon nanalo yung kanyang asawa. At talagang Yes. nalungkot siya dahil bumalik yung lalaki doon sa tunay Sa na asawa. at siya ngayon ay nag-iisa. Hello, Ayun. kumare. Hindi ko sasabihin pangalan mo, ha? Oo. Kumare. Meron pa Kuya Pilo. Meron pa Kuya Pilo. Ang nangyari, yung kirida na ang nagseselo sa tunay na asawa. Nye. Ang sobra naman nun. Anong karapatan mo magselos? Kirida ka na Kaya nga nga. lang. So, pero dito ang gusto kong ipakita, Mrs. Um, ito yung time, okay? Oo. Sabi mo sobra ako spiritual, pero ito yung isa sa sikreto. Mag-spend ka ng more time with Jesus Christ. Kasi sa kanya ka lang makakakuha ng lakas, ng power, ng puwersa, ng wisdom na kailangan mo para masaklolohan mo ang asawa mo. Ayan, ayan. Magandang, So, ayan, ayan. oo. Paliwanag Balikan mo yung natin. asawa mo yan, minahal mo yan, and I believe hanggang ngayon, mahal mo yan, kaya ka nga nasasaktan.
Okay? Ah, tatayan ng mga anak mo. So Ayun. tanggalin mo sa bokabularyo mo yung hiwalayan. No, no, hindi ang Yes, kalooban ng yes. Diyos. Okay? Ay, Ang kalooban ng Diyos, ipanalo mo yung marriage na yan. You pray for your husband. So pag kunya uuwi siya, alam mo kung galing dun sa kabet, timplahan mo ng masarap na kape kung mahilig sa kape, pero samahan mo yun ng dasal. Di ba? Panginoon, pasarapin mo ang kaping ito. akala ko Oh. sama mo ng konting lason eh. Wag, wag. Pero Oh, ito kailangan maipaliwanag at maipakita natin sa ating mga kagapay na nakikinig ngayon. Alam natin at alam ko na nararanasan nyo na parang sa inyo lang nakasalalay ang lahat ng pagbabago. Hindi totoo yun. hindi. Akala lang natin yun. Akala natin na kapag hindi tayo kumilos, hindi magbabago tao. Nako, hindi totoo yun. Akala natin kapag hindi tayo gumawa ng ultimatum, hindi matatauhan na. Hindi totoo yun. Katunayan po, ito ang kagandahan ng sinabi ni Pastora Alu, no? Na maging malapit ka sa Panginoong Hesukristo. Kasi ganito yon. Ang Panginoong Hesukristo, hindi katulad ng puwersa lang ng elektrisidad. Mga akala nyo, walang pagkatao. Nagkatawang tao nga si Kristo para ipakita na may pagkatao ako, kumikilos ako, gumagawa ako, may inisitibo ako, meron damdamin, bolisyon, at hindi ako pabaya. Nararamdaman ko rin ang pagiging tao. Nararamdaman ko kung paano yung damdamin na yun at hindi kita papabayaan. Kung ako ay ama mo, alam nga naman pabayaan kita. Doon Amen. papasok yung pananampalataya kasi hindi man natin nakikita, pero mararamdaman mo nagbabago ang panahon, nagbabago ang sitwasyon, nagbabago utak ng mga tao. Kahuli-hulihan, ikaw yung tama. At either masagip siya o mahusgahan siya. Anyway, sana sa ating pagpapakumbaba sa Panginoon, nawa gawin natin yung gusto niya, yung masagip talaga ang Oo, ating oo. mahal sa buhay. Nako, maranasan niyo po sana ito. Di ba, Ate Alu? Oo. Talagang ano po, mayroon pa pong himala. Yung mga Okay? himala. Oo. Sa buhay po namin mag-asawa, proven namin yan. Ng ating Diyos ay Diyos ng himala. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo, I really mean it from my heart, from my own personal experience. Si Jesucristo ay kumikilos pa rin po hanggang ngayon. Ang Yes. puso ng asawa mo, hindi mo po yan mababago. Pero kapag ang Diyos ang kumilos sa kanya, ikaw na mismong magugulat. Naku, bago. Kaya siyang baguhin ng Diyos. Pati siya 100, magugulat. Au! oo, Au! pati siya magugulat. 180 degrees nga ba yon, no? Oo. Yung pag, pagpapanumbalik. So ito Oo. lang, wag mo siyang sukuan. Mm-mm. Try mo siyang saklolohan. Ang Tapos kung ano Kuya Pilo, ganito eh. Kung Oo. makakausap mo siya na sabi mo, husband, alam mo, ang sakit ng ginagawa mo pero mahal kita, gusto kitang saklolohan. Ganun. Siguro baka pwede, no? Mag-ano silang dalawang mag-asawa, yung marriage counselor. Di ba? Meron Oo, tayo yan. yan. O encourage mo siya, baka kailangan niyang kumausap ng counselor din. Totoo. Baka sabi ko sa iyo, may problema yan. Meron yan. May hang-ups yan sa buhay kaya siya nagkakaganyan. Okay, Totoo. baka kailangan niya ng tagapayo, ng counseling. So, ang ano to? Back to the Bible ba yan? Meron tayo niyan, di ba? Yung mga, Meron dito sa opisina ko sa Back to the Bible, nagko-conduct naman ako oo, ng marriage may counseling. mga ganyan. So, baka Ayan. kailangan niya ng tagapayo. Ayan, Ayun. ako, may mga taong talagang kailangan ma-impluwensyahan sa kabutihan. At yung masamang impluwensya, natatalo yan ng mabuting impluwensya. Ah, na, Amen. naalala ko, kung sa bagay, kung kailangan nyo talaga ng marriage counseling, mabuti na mayroong Kristiyanong tumitingin sa inyong relasyon. At Oo. dapat dala yan sa Christian counseling. Kaya, promote ko lang, ano, ang Philippine Association for Christian Counselors ay mayroong website para sa online counseling. Sa online counseling, pwede kayong kumuha ng serbisyo para sa inyong marriage counselor. So punta lang kayo sa philac.org, philacc.org, and then get the care from the people who care. Ayan, mag-book kayo ng appointment and then ayun, pwede na kayong kumuha ng mga professional counselors
para mabigyan kayo ng libreng 2 online session. At kung kailangan nyo magkita, well, may fee na yon. Meron silang mga kanya-kanya mga lugar. At ako po ay kasama doon. Pero kung gusto niyo mag-appointment, sige, puntahan niyo lang po kami doon. Ano? Diyan sa philac.org. PHILACC.org sa Philippine Association for Christian Counselors. Ayan. Ay, alam mo, Ate Alu, magandang panimula ito na total, February. Dito talaga yung simula ng mga magagandang relasyon eh. At kung gusto niyo pagandahin ang inyong relasyon, magsimula kayo sa magandang usapan kasama ang may nagme-mentor sa inyo. Tama. Ayan, naku. Ikaw, Ate Alu, kung sakaling mga magpapa-counsel naman sa'yo, marriage counseling. Diyan sa Korea, di batiin mo na yung mga yung mga pwedeng mag-contact sa'yo. Pwede naman, sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, matutulungan naman kayo. So, kung nasa Korea po kayo, sabi ko nga kanina, Facebook lang, hanapin niyo ako, Alu Abendan. Yun po. Messenger. Madalas po ako naka-online. Kung mayroon naman kayong mga cellphone dito, ayan, ilalagay yata ni Kuya Pilu yung number, 010-2548-8670. Ayan, Ayan. sa Korea. Gong Ilgong, Iosapal, Palyok Chilgong. Ganun no? Paulit. Paano? Gong Ilgong, Ilosapal, Palyok Chilgong. Wow. Naintindihan mo? Hindi, parang hindi ko magets bakit iba yung 8 doon sa isa, saka yung 8 doon sa isa. So Nako. 0102-548-8670. Ayan, at pwede rin Ayun. kang makita sa Facebook sa Alu Abendan. Ayan. Yan ang kanyang Facebook. Kuya Pilo, ano din Kasi si husband din, din siya sa mga counseling. So Ayan. kung sa mga lalaki, encourage ko kayo. Hanapin niyo po yung husband ko, si Manuel Abendan. Manuel Ayan. Abendan. Ayan. Opo, Mamaya post matutulungan niyo natin. rin kayo. Ayan, Oo. si Manuel Inaano Abendan. namin yan, Kuya Pilo pag babae, ako haharap sa inyo. Yeah. Pag lalaki, doon kayo kay pastor. Ayan. Para mas safe tayo. Ayan, yung ating listener ay isang babae. Sige. Ayan, kontakin niyo si Ate Alu. Pero wag niyong dial yung phone na yun kung long distance yan. Ako, i-Facebook niyo na lang para maabot Facebook niyo na lang sa po. Korea si Ate Opo. Alu. Pakilala Ayan. lang kayo, sabihin nyo na listener kayo ng Heartline para entertainin ko kayo. Kasi marami pong kung ano-ano lang hindi ko po pinapansin. Oo nga. Opo. And then I can help pray for you. Kung kailangan mo pa ng kausap, kapanalangin, sa biyaya ng Panginoon, sige. Kumbaga Kuya Pilo, sigurado ako Yes. na may tagumpay. May tagumpay. Kasi subok na po namin ang Panginoong Hesukristo. Amen. Subok na. Amen. Kaya, siya ang the best offer namin sa inyo. Ayan. Bring it to the Lord Jesus Christ. Kasi si Jesus ang bondage breaker. Diba? Miracle worker. Totoo. Yan. Walang imposible. Nako, Amen. marami pa tayong mararanasan na ganyan. At ito nga, yung isa pa nating listener, meron naman siyang katanungan. Ito, pakita ko sa inyo yung kanyang tanong. Sabi niya, almost 6 months na pong namatay si tatay. Pero ang dami kong regrets dahil hindi kami okay before siya nawala. Hindi ko kasi natupad ang pangarap niya for me dahil nipursu ko ang sarili kong pangarap. That time din ay may karelasyon ako na hindi siya pabor, kaya umalis ako sa bahay namin. Hindi ko po alam paano haharapin yung pain and regrets. Hirap na hirap po ako. Ayan, meron silang away ng tatay bago siya namatay. Mabigat nga yun. At ngayon, meron siya mga regrets. Paano ba i-deal ang regrets? Hirap yan ang regrets. Oo, hirap ng regrets. Yung mga bagay na inaasam-asam mo, hindi nangyari, hindi natupad. Lalo sa taong mahal mo na namatay. Nako. Tapos namatay na. Parang hindi mo na makausap. Oo nga, no? Hindi ko alam kung ano nire-regret niya. Nire-regret niya na hindi niya nakausap tatay niya o nire-regret niya yung mga pagkakamali niya. Siguro ang dami-dami, no? Sama-sama na siguro yun. Sama-sama na. Nare-regret niya. Yung sabi niya ganoon na hindi niya natupad yung pangarap ng tatay niya. Oh. Alam mo, nakaka-relate ako sa kanya ng bahagya. Kasi ang papa ko, bago yan mamatay,
Gustong-gusto niya magpabili ng gunting. Ano ang pangalan nun? Solingen na gunting. Wow. Bakit? O, Panggupit yata yun ng buhok? O ano? hindi ko alam, pero hindi ko nabili. Oh. Hindi ko nabili hanggang sa namatay siya. Sobrang sama ng loob ko. Sabi ko, hindi ko malang naibigay. Talaga yung regrets. Pag nag-focus ka dyan, kapatid, gagapiin ka niyan eh. Oo. Okay? So, ganito, patay na si tatay eh. Di ba? Hindi mo na maibabalik yung nakaraan. Mm. Okay? Yung pangarap niya na hindi mo naabot kasi may inabot kang iba. I hope Oh. naman naabot mo ng matagumpayan, ha? Okay? Yeah. Ah, hindi mo na maibabalik ang buhay niya kung mananatili ka sa regrets mo. Ikaw lang ang kumbaga kakainin lang ng regrets mo yung sarili mong buhay araw-araw. Mm. So the best is if you think in your heart nagkasala ka sa tatay mo, Oo. pagsisihan mo to. Hingi mo ng tawad sa Panginoong Diyos. Panginoong Palagay Jesus, ko nagsisisi na nga siya, kaya nga siya nagre-regret. mas kailangan confession ng kasalanan sa Panginoong Diyos Mayroon na to. makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Okay? Ibig sabihin, dahil hawak naman ng Diyos ang buhay ng isang tao, Tao, nasa kanyang kamay ang kalagayan niya, ay pwede tayong humingi ng tawad upang mabigyan naman ng kapatawaran ang mm. ating pagkukulang. At Mm. pupunuin niya yon dahil mas kaya niyang punuin yun kaysa sa atin. Tsaka 'di ba, sa ating mga Filipino, Oo, kilalang kilala sabi si Jesucristo ang kordero ng Diyos na Cordero. nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Mm-mm. So lumapit ka dun sa kordero, si Jesucristo, at sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa tatay ko. Mm-mm. Talagang hingi mo ng tawad. At ang sabi, siyang nag-aalis ng kasalanan. At ang Diyos patatawarin ka niya. Okay? Tanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos. Pangalawa, matutunan mo ring patawarin ang sarili mo. Ay, Okay? Yan ang isa pang, mm, oo. malaking bagay ito. Matutunan mong patawarin ang sarili mo. Oo. So, sabi mo, nahingi ko na ng tawad sa Diyos. Alam ko, pinatawad na ako ng Diyos sa lahat ng pagkukulang ko sa tatay ko. So, this time, I'm releasing Mm. forgiveness sa sarili ko. So, every time na atakihin ka ng regrets, remind yourself na inihingi mo na yun ng tawad sa Diyos. Tapos na yon at pinapatawad mo na rin ang sarili mo. Ba? Mm. At malamang, kung nabubuhay pa si tatay, mas masaya siya na masaya ka na hindi ka nabubuhay sa regrets. Okay? Oo. Kasi pag yung regrets ang lumunod sa'yo, aanuhin ka niyan gagawin kang, anong tawag dito, parang ipaparalyze ka niyan. Oo, hindi ka Wala ka na makakakilos. magagawa. Hindi na magiging fruitful ang buhay mo. Puro Oo. ka na lang regrets. Pero Okay? So, oo, siguro magandang makita ng mga kaagapay natin yung kapangyarihan ng Diyos at nung naipakita niya na may kapangyarihan siya dun sa kamatayan. Ibig mhm, sabihin, walang issue kung namatay yung mahal mo sa buhay. Magagawa niya ng paraan yon. Ibig sabihin, kung siya nabuhay mag-uli at kaya niyang buhayin muli ang isang tao, magagawa niya ng paraan yon. Kung ano man yung nire-regret natin, ibig sabihin, darating yung panahon, magagawa niya ng paraan yon dahil kaya niyang buhayin muli ang isang taong namatay. At gaya din natin, doon sa mga taong nananalig kay Kristo, mayroong pagkabuhay muli sa lahat ng mga namatay. Kaya kung gusto mong kung bilhin yung nananalig kay Kristo, no, Kuya oo. Pilo? Kaya kung gusto mong bilhin yung ano yun, so Senjen na ano, Holy. Ay, alam mo, nagapi. ito. Ano pa ba yung mga regrets niya, di ba? Ano yung sabi diyan? Asan na ba yun? Excuse me. Oo, sabi niya hindi Ako, pabor yung ano yung relasyon niya eh. Tsaka oo, yung yung like sa papa ko, yung regret ko na hindi ko nabili. Alam niyo nung patay niya si papa, ito nakatulong sa sarili ko. Bumili ako ng special na gunting in memory of my papa. oh, Ganun. tas, Ito, ewan ko, sa psychology, Kuya Pilo, mm, ito yung isang pinapagawa. Alam mo yung the chair? yes. Yung the Oo, chair, alam mo kakausapin yon. yung upuan. Parang mag-ano ka daw ng chair, tapos ilagay mo doon sa chair yung pangalan ng tatay mo. Tapos parang i-release mo doon. Oo, Papa, ganon. Oo, oo. ganito. Meron akong ginawa din noon na nakatulong din.
Kasi laki ako sa bugbog binubugbog ako. Binubugbog ako na yung pambubugbog kung sampalin ako ng papa ko tsaka paluin ng sinturon, grabe. Na hindi ko alam, nagkaroon ng impact sa pagkatao ko yon na nung 1-year-old pa lang yung baby ko, binanatan ko din. Ay, Ginulpi ay, ko din. ay. Oo. So ngayon, natigil lang ako nung parang inano ko ng Panginoon, anak mo yan, ba't mo ginugulpi? Doon lang ako parang natauhan. And then, tumawag ako sa isang professor ko sa psychology, Christian siya, Oo. na hinalungkat niya, ano ba yung childhood mo? Nagugulpi ka ba? Ay, opo, opo. So sabi niya, mag-release ka ng forgiveness. Alam mo, isang ginawa ko, naisip ko, pumunta ako sa puntod ng papa ko. Oo. Oo. Although wala na ang papa ko doon. Parang sa sarili mo na lang para ma-release mo. Ganon. So Oo. yun, nagano ko pa. Sabi ko, sorry, hindi kita nabilhan ng gunting. Parang just Oo. to let go. To let go Oo. yung ko, sorry. Hindi kita nabilhan ng gunting na gusto mo. And Papa, pinapatawad na rin po kita sa mga pamamalo mo sa akin. Papa, I Ayan, love. oo. Oo, isang ginawa ko noon. Sabi ko, Papa, I love you po. Ganoon. Tapos, Mama, so sorry tay kasi sinuway kita sa gusto mo. Parang to help yourself ba? Para Oo. ma-release. Para Ito, ma-release. ito talagang ini-encourage din namin sa counseling na magkaroon ka ng pagkakataong maging tapat sa sarili mo kung ano yung talagang tunay na nararamdaman mo. Kaya pinagagawa yung ganun. Mag-grieve Mm-mm. ka, sabihin mo yung tunay na bukal sa loob mo kapag doon sa mismong puntod na yon. Dahil malaki ang maitutulong yun. Pero alam nyo mga kaagapay, importante na mayroon kang pananampalataya na darating din muli yung pagkakataon na magkikita kayo ng inyong mahal sa buhay. Dahil darating talaga yon. May mga taong hindi naniniwala at wala ng pag-asa, kaya nare-regret na lang the whole time. Pero wag kang mawalang pag-asa sa Panginoon. At kagaya ng Panginoon, babalik ang Panginoon. Tayo'y babalik din in a very short while. Meron lang tayong konti Okay. paalala on this break. Don't go away. We will be right back dito pa rin sa 702 DZAS Heartline. Stay on tune. Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment o trabaho, at siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawaing ito. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan mga kaagapay, nagbabalik kami dito sa Heartline Friday Night. Dito pa rin sa 702 DZAS, dito kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Tayo po ay programang inihahatid sa inyo ng FEBC, ng Far East Broadcasting Corporation dito sa Pilipinas, at kami ay natutuwa nakakarating sa inyo ang ating programa na Heartline. Kasama ko pa rin siyempre si Ate Alu. Hello! Pastora Alu. Anyong. Anyong, siya po ay nasa Korea ngayon. Pero wag kayong mag-alala, hindi siya magkukoreana. Okay? At tayo ay patuloy na magbibigay ng kasagutan sa inyong mga katanungan. Nako! Amen, sa biyaya ng Diyos. Yes. Ito ang ating next listener. Ito naman ang kanyang concern. Teka, share ko sa inyo. No? Ayan, sabi niya, magandang gabi po. Currently, nag-struggle po ako sa aking emotional well-being.
Paano ko po ba ma-overcome kapag hindi makontrol ang emosyon ko? Kapag nalulungkot ako, sobra. Sobra akong down at nag-isolate. Kapag galit ako, napapasigaw talaga ako sa galit. I don't know. Di ko po maintindihan. Please help. Oh, Ate Alu, palagay ko meron tong bahid ng psychological intervention na kailangan ano, no. Meron kasi sa psychology na tinatawag na mood mood disorders, kasama na doon yung swing. Pero kailangan kung hindi ka talaga na kung talaga naguguluhan ka, kailangan makita ng isang doktor or psychiatry, doctor of psychology, para makita yung kalagayan mo kung meron kang certain mood swing. May test yun. Pero hindi pa sure kung ano yung kalagayan. Pero let's say, just for example, baka merong mga bagay na maitutulong ang pagiging Kristiyano sa ating kalagayan. Sige nga, Pastora Alu. Oo. Ah, una muna, Kuya Pilo, Yes. nakaka-relate ako sa kanya. Kasi ganyan ako noon. Pag ako nagalit, tumanda ka, may lilipad. May lilipad? Ganon. Yung Ano? tinatawag nilang Sapatos o anger. kutsilyo? Kahit ano madampot ko. Oo. Minsan sa sobrang tindi ng emosyon, hindi mo na napapansin, ang binato mo na pala, talagang nakamamatay. Oo. Kuya Pilo, gusto ko siyang tanungin, no? Oh. Gusto kong tanungin tong taong to. Kamusta siya? Anong pinagdaanan niya nung kanyang childhood? Ayan, magandang tanong. Kamusta ka? Paano ka napalaki ng magulang mo? May mga traumatic experience ka ba na ikaw ay pinahiya, na gulpi, na verbal abuse, na physical abuse? Balikan mo yung childhood mo. Kasi may hugot yan eh. May hugot yan, kapatid. Oo. Hindi ka ipinanganak na ganyan na. Oo. Hindi. Pero something went wrong habang siya ay nagbabiyahe from pagiging infant sa pagiging adult niya. Something went wrong. May mga traumas na dumating sa iyo. So balikan mo ano 'yon. Okay, ngayon. Pero pag baka nabalikan naman mo, kasi meron naman pagkakataon na hindi naman aktimano may trauma o may gumulpi o may masakit. Baka yung interpretasyon mo to sa mga bagay na nangyayari ay na-personal mo masyado. Halimbawa, noon, may kapatid ako na tinutokso na ampon kasi sa lahat kami, mapuputi siya, maitim. Kaya ampon. Pero talagang tuloy na kapatid namin siya. Siguro, nung bata siya, interpretasyon niya, siya talaga ay ampo, kaya masama loob. Pero, parang ano yun, Kuya Pilo, parang na verbal abuse siya. para siyang na verbal abuse. Pero paglaki naman niya, naintindihan naman niya na hindi naman pala na totoo. Ano lang pala, tukso-tuksuhan lang yun nung bata kami. Kaya nga maganda, balikan mo, ano ba yung mga pinagdaanan mo habang ikaw ay lumalaki na nagdulot sa iyo ng galit. Ayan. Okay? Nagdulot sa iyo ng kalungkutan. Ayan. Okay? Baka nakaranas ka ng makikipaglaro ka, nagsilayasan yung mga kalaro ayaw sa iyo. Oo. yung mga ganon. Oo, nangyayari yun. Oo. So ano-ano yung mga yon? Ngayon, after mong ma-recognize, pray na mahanap, ipakita sa ng Panginoon kung ano yon. And then after mo makita, then eto na, papasok tayo. Lalapit ka sa dakilang tagapagpalaya. Sino yon? Ang Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para palayain tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga karamdaman, emotional man yan, psychological, physical, kaya tayong palayain ng Panginoong Hesus. So kailangan maintindihan mo muna ano yung pinaghuhugutan nito. Bakit sabi mo pag tinopak ka talaga namang wow? Bakit? Siguro ipaliwanag natin na dahil ito maring mahirap arukin dahil paano ba nagiging tagapagpalaya ang Panginoong Diyos? Hindi ko naman siya nakikita, hindi naman ako kinakausap, hindi naman ako tinetherapy ni Jesus. Hindi naman siya pumupunta dito, kakausapin ako para sa problema ko. Wala namang ganun. Ang kakausapin ko, madalas, tao din. Yung sino yung mga kaibigan ko nakakaunawa, pero madalas hindi maunawahan dahil galit niya ako lagi. Yan. Pero unawain po natin na ang Panginoong Diyos
Ang kanyang pagiging invisible, ang kanyang pagiging hindi nakikita, ay nagiging paraan upang tayo ay humagilap, maghanap ng paraan na higit pa kaysa dun sa ating nakikita. Higit pa sa ating sarili. Ibig sabihin, nagiging bukas ka sa posibilidad na baka hindi lahat nakasalalay sa damdamin mo. Isa. Kasi kung laging yung damdamin mo ang nagiging patakaran ng buhay mo, Nakapokus ka no? Nakapokus ka sa oo, nararamdaman. yun ang magdadala sa'yo ng sarili mong buhay, mabubuhay ka sa damdamin mo lang. Pero pwede namang hindi. Sa mga bagay na hindi natin nakikita, katulad ng pag-asa, katulad ng pagkakaroon ng kabutihan sa kinabukasan, ng pagbabago, ng mabuting pagbabago na pwede pa rin marating, ng pagkakataong matatanggap, yung hindi ka hopeless. Ayan, meron kang hopefulness na darating ang kabutihan. Ayan, mga bagay na ito ay likas na makukuha mo lang kung meron kang iniisip na higit dun sa Na mas nararamdaman. makapangyarihan sa lahat. Ayan, mas makapangyarihan sa lahat. Kaya importante po, yung pananampalataya sa Diyos. Ayan, natumbok mo, Kuya Pilo. Amen. Ayun. Kasi sabi nga, without faith, it's impossible to please God. Imposible yes. maging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil sino mang lalapit sa Diyos, kailangan siya ay mayroong pananampalataya na mayroong Diyos. Mayroong At ang Diyos. Diyos na ito ay i-reward niya yung sino mang lumalapit sa Kanya. Ano ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya ay, sabi sa Hebreo 11:1, ito yung natitiyak mo ang isang bagay kahit hindi mo pa ito nakikita. Ayan. At, Grabe. alam mo, ang ganda nun. Kasi, di ba yung mga bagay na hindi natin nakikita, tulad yung kinabukasan, pero tiyak mong meron kang kinabukasan. Kaya nga gusto mong matulog ngayon, hindi ka naman natatakot kung baka hindi ka magising. Kumpiyansa ka, bukas magigising ka at may panibagong gagawin, may panibagong oportunidad. Yan. Yun yung mga bagay na hindi mo nakikita. Ano pa yung mga bagay na hindi mo nakikita? Alam mo, may kabutihan. Ang Diyos. Yan, ang Diyos. Hindi mo makikita ang Diyos. Hindi mo makikita ang Diyos, pero meron kang pagkilala na may kabutihang nangyayari at Diyos ang gumawa noon. I mean, ikaw ba masasabi mo? Kuya Pilo, tumingin ka lang sa paligid Ang langit, ang bundok, ang ibon, ang mga hayop. Yan ay isang patunay na mayroong Diyos. Na may isang makapangyarihan na lumikha sa kanila. Diba? Yan ang sabi sa aklat ng Roma. Hindi pwedeng maging excuse ng tao na hindi ko alam na may Diyos. Kasi ang Diyos mismo ipinahayag niya ang sarili niya through nature. Yeah, through nature. Dagat, ulan, araw, bituin. Lahat ng yan saan niya nagmula? Sa Diyos. Yeah, at eto pa. May mga tao, panigurado ko, meron sa inyo galit o hindi masaya sa ibang tao. Pero nasisiguro ko sa iyo na may mga taong kumilos upang ikaw ay maging maayos ang kalagayan ngayon. Halimbawa, siyempre kumikilos yung mga basurero. Hindi mo na masyado pinapansin yun. Pero kung wala sila, siguro ang kalat-kalat na yung bahay ngayon. Ayan. Merong mga guro ka nung bata ka na nagturo sa iyo ng ABCD. Lahat ng iyon nakabutihan. Nakapagbasa. Ayan, natuto kang magbasa, natuto kang umunawa, natuto kang makihalubilo dahil lahat sila ay naging parte ng mabuting pakikitungo sa iyo. Maski yung mga kalaro mo nung bata ka, tsaka yung mga kasama mo, mga kaopisina na syempre nagtutulungan din kayo. Kahit sabihin natin may politika dyan sa opisina na yan. Pero yung mga kapwa mo kaopisina, sila rin ay naging kagamit-gamit, naging paraan upang may matutunan tayong kabutihan sa bawat isa. At makinabang tayo. Kasi ang hirap magtrabaho nang wala sila. At alam natin na sa pagkakalikha ng Diyos, hindi nawawala sa puso ng tao ang kumilos ng mabuti. Kasi tingnan nyo, kung halimbawa, lahat ng tao sa buong mundo, mga sanggano, baka matagal na tayong wala. Patayan na lang tayo lahat. Pero alam natin na may limitasyon yun Hindi agad-agad makakagawa ng masama ang mga tao. Kundi hinahangad pa rin ng lahat. Yung maganda, lahat meron pa rin kagustuhan na maging maayos. Disenyo ng Diyos yun. Disenyo ng Kuya Diyos. Pilo, di ba? Bagamat siya itinotopak, pero nandun yung desire niya na mahango dito. Ang isa lang gagatungan ko yung sinabi ni Kuya Pilo.
tigilan mo ang pag-focus ng isip mo doon sa negatibong nararamdaman mo. Kasi tignan mo yung sabi niya, pag nalulungkot siya, sobrang down, nag-isolate siya. Naku. Ay, di Di lalo lalo kang kang nalungkot. madadown, lalo kang malulungkot, di ba? May mga Oo. kaibigan ka ba? Pag parang nararamdaman mo pa lang yung lungkot, di makipag-hi hello ka na kung siguro may best friend ka. O halika nga magkape nga tayo sa labas. Kumbaga, labanan mo, ikaw mismo, huwag kang papatalo din diyan. O kapag galit ka, napapasigaw ka, abay sino ba naman ang galitang tatawa? Galit ako. Hindi, talagang mapapasigaw ka. So ngayon, Pero pagka galit ka, meron sigurong katayuan tong ating listener na hindi niya mapigilan daw ang kanyang galit. Hindi niya mapigilan yung kanyang damdamin na parang sobra-sobra hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. So, ibig sabihin, kasi alam mo, Ate Alu, yung pagkokontrol ng emosyon ay parte na nade-develop yan dun sa ating paglaki. Kami, nung una, galit ako sa tiya ko dahil hindi ako pinaglalaro sa labas. Pinapalo kami pag kami laro sa labas. Kapag kunwari, oras na ng aral, oras na ng kain, oras na ng tulog, talagang stricto. At hindi kami pinalalabas pa sa labas na magkapaglaro. Kami, ang ginagawa namin nung bata kami, nanonood kami sa bintana. Nainggit kami, nakaganyan kami doon sa mga batang naglalaro, tumbang preso, may nagcha-Chinese garter, mga ganyan. Yung mga ewan ko lang kung naintindihan ng mga Gen Z ngayon. Mga okay. social Wala games na yata noon. Chinese garter ngayon. Wala na yata. Yun. Pero habulan. May habulan noon. Hindi nyo magawa habulan ngayon. Ano? May habulan Wala na. noon. Ayun. Nainggit kami nung una. Pero later, na-appreciate namin na buti na lang, dinisiplina kami dahil nakokontrol namin yung sarili namin. Alam namin kung paano magsaing, mamalansya, maglaba, magluto. Natutunan namin sa batang edad at alam namin kung paano mabuhay ng kahit wala yung mga magulang namin sa bahay, nagtatrabaho, nakakatulong kami. Hindi kami naging pasakit sa aming magulang dahil kaya namin i-handle yung aming buhay. At minsan, napag-ipon pa kami. Kapag wala kaming pera, bubuksan namin alkansya namin, meron kami pambili. Mga ano kami noon, elementary, grade 2, grade 3, ganun na yung nagagawa natin. So, somehow, may disiplina kaming nakuha at hindi kami agad-agad umiiyak, hindi kami agad-agad na nadadala ng aming emosyon. Naalala mo noon, Ate Alu, nung bata kami kasi walang laro-laro. Igib ng tubig. Yung poso, ginaganyan, alam mo yon. Grade 2 ako, pinupuno ko, mga 4 na taro yata yun. Igib lang, mga, ewan ko, 5 oras yata akong umiigib sa buong maghapon. Naawa ako sa sarili ko, pero natutunan ko yung disiplina na kailangan maging matyaga. Kahit mahirap, meron ka namang maipampapaligo, meron ka namang. Tsaka, nung nag-aaral kami, mahirap mag-aral kasi umpisa pa lang maglalakad ka, bako-bako, wala. Tsinelas lang ikaw. Tapos bako-bako daan. Kaya kami noon, nakabakya. Oo, bakya pa kayo noon, di ba? Ang hirap noon. Ang hirap, ang pagkain noon, walang kantin, walang 7-Eleven, may baon kami talaga. Ang baon namin nakabalot sa dahon ng saging. Kung ano lang meron, yun na. Yun na yung makakain namin. Pagka ginutom kami, uuwi. Uy, hindi walang lakwatsa, walang mall, walang SM. Ang tanda ko na ba? Masyado? Ay, lako. Medyo. Pero iyon yung nag-develop ng emotional control. Sa karanasan, I think isa sa mga bagay na maaring nakaligtaan ng mga magulang natin. Pero kung sakaling hindi, ano ba magandang gawin para lumakas ang emotional control? Ano ba magandang gawin? Magandang tanong siguro yun, no, Ate Alu. Tingin mo? Sa akin kasi po, pinagdaanan ko yan eh. Okay? Sige Ang nga isa ate. sa natutunan ko po is, kailangan magkaroon ng healing doon sa Damdamin. pinagdaanan mo. Ayun, yung pinagdaanan. Like ako, nabully. Nabully ako, physically, verbally, abused. So, ang nangyari, yung emotion ko unstable. Yun yung sabi ng isang psychologist. Usually, ang isang tao, kapag siya nakaranas ng mga ganoon, okay, abused siya,
nabully, na pinahiya sa kanyang kabataan, Oo. nagkakaroon siya ng hindi matatag o matibay na emosyon. Oo. Okay. So ang ginawa ko, pinagawa sa akin ng aking personal na journey is, una mo na yun nga, i-recognize mo ano yung mga past na hindi maganda. Pangalawa, yung sabi ko sa iyo, lapit ka sa Panginoong Diyos, no? Sabi nga ni Kuya Pilo, mayroong isang makapangyarihan sa lahat na makatutulong sa iyo. Now, with faith in your heart, suko sa Panginoon, Lord, hirap na hirap ako sa emosyon na ito. Tulungan mo ako na maiayos to. Yun. Mm. Then, pangatlo, nararamdaman mo yan eh. Pag parang dumadating na, Aha. nararamdaman mo. So, ibuelta mo na sa iba yung iyong focus. Huwag Mm. mong pagtuunan ng focus yung toyo mo, tinutoyo ako, lalo kang totoyoin. Ay, Ganun. totoo yan. Oo, start thinking ng something beautiful na ginawa sa ng Diyos. Parang kaninang sabi ni Kuya Pilo is, may mga basurero na ginagawa yung work nila para maging maalwan yung buhay natin. So, Oo. instead of focusing ka doon sa nagpapagalit sa'yo, sa nagpapalungkot sa iba, i-tune mo sa iba yung isip Yan. mo. Okay, Oo. focus ka sa, ay salamat, buhay ako. Ay salamat, wala ako sa ospital. Ay salamat, di ba? Kung may trabaho ka, salamat. Okay, hindi Nako. man ako yung manager pero may trabaho ako. You have to refocus, learn to refocus your mind. Mm-mm. Wag mong kumbaga, nalulungkot ka na nga, magkukulong ka pa. Ay, wag ka Eh, magkulong. parang lalo mong ginatungan yung sarili mo. Kontrahin mo yung sarili mo. Ikaw Na- mismo, kontrahin mo. At Naalala ko, tutulungan ka ng Panginoon dyan. Ate Alo, yung tungkol sa pagkukulong na yan. Di ba, minsan kinukulong natin yung sarili natin dun sa past. Kinukulong natin din, na-stuck tayo dun sa ating sariling kalagayan. Naalala ko yung counseling ko, sabi niya, hindi ko makalimutan tong February na to dahil ito, February nung ako binrake. Hindi ko na maula, di ko makalimutan, di ko makapagtrabaho, di ko makapag-isip, di ko makakonsentrate, di ko makatulog. Mga ganyan. Ang dami-dami na niyang problema dahil kasi patong-patong na lahat ng mga nangyari na yon, hindi makamove on. Ayan. Pero paano siya nag-move on? Ganito. Lahat kasi nung kanyang sama ng loob, yun ay naging kabuluhan lang ng buhay niya. Lahat na andun yung lahat ng meaning ng buhay niya, andun na. Parang umikot na lang doon, sa sama yun ng yung loob. naging mundo niya at yun yung makahulugan sa lahat. Pero pag natutunan mo, ilipat yung kahulugan na yon. Ilipat mo yung kahulugan na yon doon kay Kristo. Kung paano ka pinahalagahan. Kaya importanteng malaman natin na ang kamatayan ng tanging anak ng Diyos ay nagbibigay ng mas malawak, mas malaking kahulugan sa buhay mo. Hindi ka mananatiling, alam ko yung mahalaga sa iyo yung mundo mo. Pero magkakaroon ka rin ng mas malawak na pagkilala sa Diyos na may likha ng mundo na yon at may likha ng iba pang mga mundo na pwede mong maranasan. Dahil ani mo nga ba naman kung makuha mo yung buong mundo, wala naman yung kaluluwa mo. Pero eto nga, ang Panginoon, makikita mo yung halaga mo pag naintindihan mo yung kaluluwa mo. Mas higit pa kaysa sa mundo. Mas higit pa kaysa sa buhay ng tanging anak ng Panginoong Diyos. Makikita mo yung kaluluwa mo, marami pang aspeto yan. Kala mo yung boyfriend mo lang. Kala mo February 14 lang ang halaga niyan. Diba? Ako, dumaan na yung December 25. Ayan, marami pang kahulugan ng kaluluwa mo. Palagi ko naranasan mo to yan, Ate Alu. Naranasan mo humigit pa ang pagmamahal sa'yo kasi nung nakita mo, ay, may higit pa lang tinitignan ang Panginoon sa'yo. Hindi lang yung naranasan mo, kundi pati yung kung ano yung nasa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ang iyong kahulugan. Isang verse yung nag-ring sa akin, gusto ko ibigay dito sa may problemang to. Sa Hebreo 12:2 ang sabi, looking unto Jesus. Itingin ang mga mata kay Jesucristo na siyang may akda ng ating pananampalataya. Ayan. Sabi nga doon, natiniis niya ang mga hirap
Okay, tiniis niya. Mm-mm. Kasi meron siyang focus na matapos yung hirap sa krus ng Kalbaryo, maililigtas naman niya ang kaluluwa mo, ang kaluluwa ko, ang kaluluwa ng tao na sasampalataya sa kanya. Maililigtas niya mula sa impyerno. So ganito, kapag nag-uumpisang umatake ang emosyon mo, focus ka sa cross ni Jesus. Ayan. Sabi mo, wait lang. Sabihin mo gano'n na merong isang Jesus na namatay para sa akin. Mm-mm. Diba? Na Panginoon, ikaw, siya din ang nangako. Sabi niya, sa mundong ito, in this world, you will have trouble. Yun Yes. ang sabi niya. But, sabi niya, lakasan niyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Ayan, oo. So, pumanig ka doon kay Kristo Jesus na nagsabing napagtagumpayan na niya ang mundong ito. Sa anong punto? Ano bang pinakamatinding kinatatakutan ng tao? Anong pinakamatinding ayaw nating kaharapin? Kamatayan. Di ba? Kamatayan. Isa, Pero sa oo. Jesucristo, hinarap niya to, namatay siya, pero paglipas ng 3 araw, nabuhay siyang maguli. So yung Oo. kinatatakutan ng tao na kamatayan, tinapos na rin, dinaanan na rin ng Panginoong Hesukristo yun. So wala siyang hindi kayang lupigin, daanan, talunin. So isama mo siya sa buhay mo. So pag parang hirap na hirap ka na sa emosyon mo, umiyak ka, lumuhod ka. Ba't di mo gawin yun? Lumuhod ka, idipa mo yung kamay mo, sabi mo, Panginoong Hesukristo, saklolohan niyo po ako. Ibuhos mo yung emosyon mo sa isang dasal. Ganoon. Ayan. Pag nagagalit ka, Panginoon, ito na naman po, nararamdaman ko na naman ng galit. Hawakan niyo po ang aking puso. Saklolo, Panginoon, saklolo. Saklolo Sabi at nga nung mm, isang talata sa Biblia na gusto ko, sabi, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. oo. Saan baga nang gagaling ang aking saklolo? Ang Saklolo. saklolo ko ay galing sa kanya na lumikha ng langit at lupa. Hindi Mm. niya titiisin na ang mga paa mo ay makilos. Siyang nag-iingat sa iyo at sa Israel ay hindi natutulog ni hindi naiidlip. Laging gising ang Amen. Panginoon para saklolohan ka. Ayan. So, yung emosyon mo, hayaan mong yan ay mapako sa krus ni Jesus. At Oo. hayaan mong si Jesus yung, kumbaga, mabuhay si Jesus sa iyo Oo. na makalakad ka sa presensya ng Panginoon, sa power ng Panginoon. At alam mo, sabi sa Biblia, ang sumampalataya kay Jesus, okay, may isang magandang mangyayari. Sabi sa Ephesians 1:13-14. Ang sino Mm. mang sumampalataya, maniwala at tumanggap kay Jesucristo, sabi, lalagyan siya ng Ama ng banal na spirito. Mm. Tatatakan ka ng banal na spirito ng Diyos. So, ibig sabihin, when you receive Jesus Christ, okay, parang wala kang nga makikita, pero in faith, yung Spirit of God, ilalagay niya sa iyo. Seselyuhan ka niya. Akin Oo. na to. Anak ko na to. Ito magandang karanasan, ano? Yung pananampalataya kasi, hindi mo makikita, maaamoy, hindi mahawakan. Dumating ba ang Espiritu sa akin? Hindi mo makikita yon, hindi mo maano yon. Pero, ang maganda ganito, isa sa mga resulta noon ng pananampalataya ay yung kumpiyansa. Kumpiyansa na kung ano man yung pinagdadaanan mo. Hindi Manila. ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, Manila. Sa psychology nga, sa mga therapy, kapag kunwari ina-anxiety attack, yung mga panic attack, yung hindi mo alam, yung parang nararamdaman mo, parang nagugunaw ang mundo, kailangan mo tumakbo, kailangan mo lumayas. Hindi mo na maintindihan kung bakit, pero wala ka naman nakikita, pero nag-a-anxious ka. And parang reverse ng pananampalataya, no? Yung anxiety is reverse ng pananampalataya. Yung bang takot na takot ka sa bagay na hindi mo naman nakikita. Ba't ganun? Yung pananampalataya ay yung kumpiyansa ka sa bagay na hindi mo nakikita. Nakita niyo yung kabaligtaran? Yung anxiety, takot na takot ka, hindi pa dumarating. Wala pang nangyayari, takot na takot ka na, nag-aalala ka na. Pero yung pananampalataya, kumpiyansa ka kahit wala ka pang nakikita. Kasi iyon yung malaking diferensya nung galing sa anxiety tsaka galing sa pananampalataya na nakakapag-heal ng anxiety. Isa sa Tapos mga Kuya bagay. Pilo, Yeah. paano ba siya magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? Paano? Kasi Sabi sa ganito yon. Biblia, O sa sige, go. pakikinig ng salita ng Diyos. Ayun. Sa Oo, pakikinig ng so, salita ng Diyos. magbasa ka. Magbasa ka Yan. ng Biblia. Biblia. Nandiyan ang mga pangako ng Panginoon. Oo. Alam mo, Maganda to yun eh. tell you, Kasi kapag meron kang naririnig mula doon sa may mm-mm, concern sa'yo, pag may naririnig o may nababasa ka mula doon sa taong nagmamahal sa'yo, merong impact yan.
Pero kung binabasa mo lang yung Biblia na parang ordinaryong libro, parang walang parang walang puso yung Para lang dyaryo. dyaryo lang, reporting lang, wag ganun. Basahin mo siya na tunay nang galing sa puso ng Diyos na nagmamahal sa iyo. And then Namnamin mo. may impact. May impact sa iyo. Kumuha ka ng mga talata doon na pwede mong kapitan. Ayan. Alam Kapitan mong mo na alam mo, kumpiyansa, hindi ka alam mong pababayaan. reliable. Ayun. Ako, Kuya Pilo, may mga atake akong ganyan. Sa totoo lang sa maniwala at sa hindi. Minsan pag naglalakad ako sa tabing kalye, may mga ganyan ako ng hala, biglang may mawawala ng prenong truck dyan, babubunggo sa'yo. Yung mga ganong weird na thoughts. Na hindi Okay? naman nangyayari. Oo. Ngayon, kung ipo-focus ko dyan ang isip ko, hindi na ako lalabas ng bahay. Pero what keeps me going? What keeps me going? Sa biyaya ng Diyos, nilulunod ko yung isip ko ng mga words of God. Okay? Na pag tinotorture na ako ng mga ganong kaisipan, sa maniwala ka sa hindi, pag dumadating na yan, lagi ko lang sabihin, alam ko mahal ako ng Diyos. Si Jesus namatay sa krus para sa akin. Yeah. Mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Kasama ko ang Diyos, hindi niya ako iiwan. And then, I will turn those frightening thoughts into prayer of faith. Amen. Lord God, please take good care of me. At kung sakali mang may mawalan nga ng preno, spare mo ang buhay ko, ingatan niyo po ako. Ganon. May mga times, inaatake din ako ng galit. Sabi ko sa'yo, Kuya Pilo, may problema akong anger management. Diba? By the grace of God, yung yung mga verses sa Bible about forgiveness, about love, yun ang ipalit mo. Kumbaga, palitan mo yung negative na mga nasa isip mo, palitan mo ng mga mabubuti. Anong pinakamabuting maipalit? Words of God. Kung ikaw'y magagalitin, huwag ka nang manood ng mga K-drama. Kasi mas lalo ma-stir up ang galit mo. Promise! Nasa Korea ka nga pala, no? K-drama. Oo, proven ko na yan. K-drama. Proven. Kaya ako hindi ako nanonood ng mga K-drama. Okay? Kung ikaw ay very emotional, yung nagaganyan ng emosyon mo, huwag ka na muna manood ng mga drama, ng mga pelikula na alam mo i-stir up lalo nun yung emosyon mo. Huwag. Mas mabuti pa, makinig ka sa DCAS. Ayan, maganda pa. Ay, alam niyo, totoo, sa psychology, pagka nagte-therapy ng mga tao na mayroong anxiety o kaya yung ganyan, hindi makontrol ang emosyon, kailangan niya ring matrain na maging matibay ang damdamin. Para labanan yung ganong emosyon. Halimbawa, kung ang emosyon mo alam mong hindi ka dapat nagagalit ng sobra-sobra, pero hindi mo mapigilan. Kailangan mong i-training yung sarili mo na medya-medyahin ang iyong nararamdaman. Paano yun? Dapat alam mo na kapag ikaw ay nagagalit, kailangan aware ka na. Alam mo mismo kung ano yung nangyayari na sa'yo. Dapat umaaksyon ka na at alam mo may kapasidad kang pigilan yon. Kailangan magsimula meron talaga. Meron kang kapasidad na pigilan yon. Hindi ikaw yung in charge. Hindi yung emosyon ang in charge. Ikaw ang in charge. At kadalasan nga, 'di ba, na nasabi mo, pagka nanonood ka ng maraming telenovela, magagalit ka talaga. Pero pwede namang hindi ka nagiging emotional niyan Oo, kasi yun yung nagiging realidad mo Pero pagka nagbasa ka ng Biblia na mayroong security, mayroong assurance, na di-develop sa iyo yung kumpiyansa sa buhay. Totoo to Ikaw ba, kung ikaw ay mabubuhay sa gitna ng mga taong puro mga Hamas, mga hostile, mapag-aalala ka. Pero malipat ka sa isang lugar na kung saan marami mga tao nagmamahal sa iyo, secured ka. At iyon, nade-develop yun dahil kasi nakikita mo, nakikilala mo. Hindi naman yun dahil na ando lang yung mga tao. Nakikilala mo yung ugali ng mga tao. Hindi mo nakikita ang kanilang ugali, pero sure ka, mahal ka. Lalo pa kapag nalaman mong merong may kapangyarihan at mahal ka. Importante yun. Tanggal ang mo nun. Worry mo dun. Sobrang mahal tayo ng Panginoong Diyos. Oo. Sobra. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang prayer niya nga, sana maintindihan natin gaano kalawak
gaano kalalim, gaano Mm. kalapad ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang makapaghihiwalay sa iyo at sa akin sa pagmamahal ng Diyos. Yes, Romans 8. Hindi itsura natin, hindi toyo natin, hindi baho natin, hindi Oo. mapangit na past. No, Mm. ever since you were infant ka, fetus ka pa lang sa tiyan ng nanay mo, mahal ka na ng Diyos. Na Absolutely. nagawa ng Diyos na ibigay ang kanyang bugtong na anak, mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin. Mahal ka ng Diyos. Alam mo ako, Kuya Pilo, pag napapaharap sa salamin, sasabihin ng salamin, hala, tumatanda ka na, fangit ka na. Pangit pangit. Pangit na. Sasagutin ko ang salamin, oy, yung mukhang yan, it's worth dying for. Wow! Ay, talaga naman. Oo, kasi namatay si Kristo para sa mukhang yan. Oh. So, Pero, alam mo, Ate Alu, ako nararamdaman ko rin. Syempre, isang araw, pagharap ko sa salamin, hindi na ako ganong kabata. Alam kong aabot na doon. Ano ngayon? Ano naman? Ang importante, kumpiyansa ako na mayroon akong napaligaya na asawa ko. At alam ko na kahit paano sa konting paraan na naging kalugod-lugod naman ang aking ginawa sa Panginoon. At hindi ako pinabayaan. Yun yung importante. Hindi na yung mukha It's not the face. It's the faith. It's the faith. It's It's the not the faith. face, it's the faith. Ayan. Ang ganda yun Alam mo, Ate Alu, nawa matulungan natin ating mga kaagapay ngayon na magkaroon ng pananampalataya pa. Kaya samahan mo kami, Ate Lu, ipag-pray mo po pa ang ating mga listeners ngayon. Dahil kailangan talaga na lumakas at tumibay ang pananampalataya sa Panginoon. Sige nga po. Sige, tayo manalangin. Doon sa mga subaybay natin ngayon, kung sakaling hindi mo pa naisusuko ang buhay mo sa Panginoong Hesukristo, sambitin mo lang tong simpleng dasal galing sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Diyos, sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay, ang aking buong pagkatao. Patawarin niyo po ako sa mga panahong winalambahala ko kayo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Pakalinisin niyo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. At Panginoong Jesus, kinikilala kita na aking Panginoon, tagapagligtas. Samahan niyo po ako sa lakbayin kong ito. Mula ngayon, bigyan niyo ako ng pananampalataya na hindi ako nag-iisa sa aking sitwasyon. Kakampi na po kita. Salamat po, O Diyos. Ito ang aking hiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Sana sinunod mo ang prayer na yan. At I believe, Kuya Pilo, kung gusto pa nilang matuto, no? Pwede nilang kontakin tayo for a deeper understanding pa ng Panginoon. At sige po, tayo po'y mananalangin. Amen. Aming Ama, salamat po sa pribilehiyo binigay mo sa amin ni Kuya Pilo para makatulong man lang kahit paano, Panginoon. Giving insights, Lord, na ibinigay mo din sa amin. Well, we cannot pass this to them if we haven't receive it from you. So, meron kami nito kasi po binigay mo at maipapasa namin ito sa kanila. Panginoon, tinataas namin ang mga tagapakinig, lalo na po yung mga may mga ibinigay na problema. Panginoon, yung mag-asawa na may problema, Lord, yung kanyang mister, bigyan niyo po ng linaw ang isip ni mister at bigyan niyo rin, Panginoon, ng buhay na pag-asa si Mrs. At tulungan niyo masolusyonan ang problema ito at matigil na, Panginoon, ang pambababae ni mister, matumbok, Panginoon, kung ano yung kailangang magawa para ang kanilang marriage ay patuloy pang maging matagumpay. Gayun din, Panginoon, yung may resentment na sa kaganapan ng kanyang tatay, yung pagpanaw ng kanyang tatay. Tulungan niyo po siyang lumapit sa iyo at kamtin ang kapatawaran mo at gayon din mapatawad niya ang kanyang sarili at tulungan mo siya, Panginoon, i-let go ang ito dahil tapos na. Tulungan mo siyang mabuhay for today. And this time, mabuhay na may pag-asa, mabuhay na nakakapit ang kamay sa iyo, Panginoong Diyos. Dahil alam ko po, hindi mo po siya iniiwan, hindi mo siya pinababayaan. Lord, I also pray sa isang kababayan na ito na
yung emosyon niya, Panginoon, ang tila baga nagpapaandar ng kanyang buhay. Lord, tulungan mo po siya na patuloy na isuko ang kanyang sarili sa iyo at ang self-control, Panginoon, talagang ipagkakaloob mo. Sabi nga, Panginoon, God has not given us the spirit of fear but of love, of power, and self-control. Kalooban mo siya ng kapangyarihang ito at tulungan mong manalig po siya sa iyo. Panginoon, maraming salamat at kung sino pa po sa aming mga tagapakinig ang may mga daladala sa kanilang buhay, tulungan mo sila na matutunang ibato sa iyo ang mga problemang ito na hindi naman nila kayang solusyonan talaga. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ng solusyon sa anumang aming mga kabigatan, sa anumang aming mga problema. Magkaroon po nawa sila ng pag-asa, magkaroon ng pananalig sa iyo. At akapin niyo po sila, maramdaman nila ang inyong kalinga, ang inyong pagmamahal, maramdaman nila, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang programang ito ng Heartline upang marami pang mga kababayan namin, Panginoon, ang magkaroon ng wisdom, magkaroon ng kagaangan sa kanilang mga daladala at magkaroon ng pag-asa na mayroong isang Diyos na nakikinig sa kabigatan ng kanilang puso. Kaya nga, Panginoon, Heartline, Lord, pwede namin i-connect sa iyo ang aming puso at kunin mo ang mga kabigatan. Lord, ikaw, Panginoon, magpagaling sa mga damdaming wasak, sa mga isipang tuliro, bigyan mo ng kapayapaan. Yes. At ang mga walang pag-asa, magkaroon ng pag-asa at nawa sibulan pa ng pananampalataya sa iyo ang aming mga tagapakinig. Salamat, O Diyos, sa iyo po lamang namin ibabalik ang pinakamataas na papuri at inaangkin po namin ang lahat ng aming hiniling na angkin namin ng katugunan. Sapagkat ito po ay aming hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoon tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Amen. Nako, maraming salamat po, Ate Alu. Ay, nako, palakpakan naman tayo dyan para kay Pastor Alu Abendan. At kung gusto niyo po siyang makontak, ay importante lang na alam niyo na siya ay nasa Korea. Pero kung gusto niyo ng counseling kahit dito sa Pilipinas, pwede siya makontak sa South Korea or sa Facebook. At dito sa Facebook, ayan, pinapakita natin yan. Kasama niya ang kanyang asawa si Kuya Manny Abendan. At kung gusto niyang diyan sa Pilipinas, pwede niyo siyang bisitahin sa 09A Romantic Village, Ibayo, Santa Ana, Taguig City o Taguig, Metro Manila, diyan sa Bikutan. Ayan. Kung di niyo nakuha, pwede niyo namang i-rewind ito dito sa Facebook. Thank you, Ate Alu. Oy, thank you din, Kuya Pilo. At thank you sa Panginoon for giving us this opportunity na kahit paano ay makatulong sa mga pasan ng ating mga mahal na kababayan. Well, thank you very much, Ate Alu. I'm very happy and proud you're here. Salamat sa inyong mga binigay na kaisipan sa amin. At thank the Lord for all these things. And for just a short message, paalam sa iyo, Ate Alu, and I hope to see you soon again. Yes. Saranghe. Saranghe. Chupukamnida. Chupukamnida means God bless you. God bless. Well, mga kapatid, salamat po at tayo nagpapasalamat kay Ate Alu Abendan sa kanyang pagiging available sa ating counseling ngayong gabi na ito, Friday, and it's talagang napaka-blessed tayo ng ating mga natanggap na insights. Thank you very much, Ate Alu. At sa inyo, mga kaagapay, gusto kong malaman yung I'm very happy. Kami dito sa FEBC natutuwa sa patuloy ninyong pagtangkilik sa amin. Kaya nais kong batiin ang ating mga kasama ngayon dito sa ating Heartline edition tonight. Banabati ko ang ating mga kasama at dito sa Heartline, thank you very much. Kailani Makaisip, listening sa Baileng Cavite, si Grace Anyon Amen, si Nora Kabantog, magandang gabi din. Marinorm Born Ferry, Jonalyn Rosal, si Rosemary Garcia, si Ligaya Avila, Maria Teresa Ramalising, Perlita Hinahon, kay Mark Burnay, si Ann Gamez, mapagpalang gabi din sa iyo, si Lucy Tan, good evening, Christopher Rafael Flores, thank you, si Maria Teresa Ramalising uli, amen din sa iyo, Jean Malinaw, Asley Lazaro, Manay Christy Opanda, Liza Duldulao, Mila Manzano, good evening din sa iyo, Merly Abitong, Marivic Cuico Ramada, Marta Arena Vargas, Feli Navarro, Norma Grande, Jean Araya, good evening din sa iyo. Si Sham Gaps, hello, good evening sa Occidental Mindoro. Eve Gui, Kitaleg Morales, Victor Reyes, si Maribel Cabugnason, Armina Jean, blessed evening sa iyo kay Vian Sixberry uli, Eunice Kabakungan,
at si Dayan Masuli. Salamat sa inyo sa patuloy ninyong pagbati sa amin, pakikinig. Salamat sa inyo mabuting paantabay sa atin dito sa 702 DZAS Heartline Friday Night. At alam nyo mga kapatid, kaya ako kayo na tawag din ang inyong pansin dahil meron tayong isang magandang insight dito na ating natutunan. At ang insight na ngayon ay yung pananampalataya. Alam niyo, ang pananampalataya ay may pagkakahawig sa anxiety o kaya pagiging mapabalisa o yung nagkakaroon ng alalahanin na hindi na tama yata. Tingnan niyo ha, ang taong may anxiety ay naniniwala sa mga pangit na pwede maganap. Ang taong may anxiety ay naniniwala sa katatakutan na pwedeng mangyari bukas. At marami, mga taong mayroong anxiety ay hindi makalabas ng bahay o kaya ay hindi na nila magawang gampanan ng kanilang trabaho dahil sa sobrang anxiety. Ang meron doon ay isang pananampalataya na yung pinakapangit, yung pinaka naiisip mong posibilidad sa sarili mo na pangit, yun ang pinaka-pininiwalaan mo. Sa kabilang banda, ang tamang pananampalataya, ang pananampalataya sa Diyos. At yun ang kaibahan ng mayroong pagkilala sa Diyos. Ano? Kapag ikaw ay may pagkilala sa Diyos at nananampalataya ka sa kanyang kabutihan, alam mong pwedeng at posibleng-posible ang mabuting bagay na magaganap sa buhay mo. Sa kinabukasan, meron kang hinaharap na pag-asa, meron kang hinaharap na kabutihan na pwedeng maganap. So makikita nyo, parehong mayroong pananampalataya yung anxiety at yung faith. Parehong mayroong pananiniwalaan. Doon sa anxiety, naniniwala ka sa pangit na magaganap. Doon naman sa pananampalataya sa Diyos, naniniwala ka sa mabuting pagpapalang pwedeng maganap. Doon sa anxiety, naniniwala ka na yung posibilidad mo lang ang pwedeng mangyari. Pero doon sa pananampalataya, naniniwala kang yung posibilidad ng Diyos ay pwedeng mangyari. Sa anxiety, nag-aalala ka dahil siguro ang batayan mo ay hindi ka minahal. Naranasan mo yung pangit sa buhay. Kaya iyon ang iyong konklusyon tungkol sa iyong buhay na hindi maganda, magiging ending. Pero sa pananampalataya sa Diyos, nananampalataya ka na may mabuti at may magandang ending, may plano ang mas makapangyarihang Diyos kaysa sa iyo. Higit sa lahat, sa anxiety, naniniwala ka lang sa kakayahan mo. Pero doon sa pananampalataya sa Panginoon, naniniwala ka sa kakayahan ng Diyos na mayroong mabuting pakay sa iyo. So, ibig sabihin, may kasama ka kapag kasama mo ang Panginoon. Pero doon sa parte na hindi ka nananalig, sarili mo lang ang iyong inaasahan. Andun yung hirap ng hindi nananampalataya sa Panginoon. Andun din yung hirap na paano ba panampalataya ng Diyos na hindi mo nakikita. Pero sa totoo lang, sa anxiety tsaka sa faith, pareho mong hindi nasisiguro ang lahat. Pero hinihikaya tayo ng Panginoon na manalig at maniwala sa Kanya. To trust in the Lord with all our heart. Do not lean on our own understanding. In all our ways, acknowledge Him and He will direct our path. Nasa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6 yun. At tayo ay patuloy magkakaroon ng kumpiyansa sa kinabukasan dahil sa pananampalatayang iyon. Salamat mga kaagapay sa inyong pakikinig. Sana marami pa tayong matutunan sa next week. At alam ko na makakahatak pa kayo ng mga listeners at sa inyong pagpapatuloy po na pakikinig, paalalangin niyo po kami upang maiparating din namin itong mga broadcast na ito sa iba't ibang panig din ng mundo. At sa pamagitan ninyong tulong sa ating Far East Broadcasting Company, tayo ay makakapagpatagumpay na magagawa ang ating misyon na iparating ang salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Si Kristo sa buong mundo. At ngayon ay papasalamatan ko ang ating mga kasama sa broadcast. Siyempre, walang iba kundi ang ating mga kaibigan, mga kaagapay sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site, si Prodtech Nat Peralta, si Benjo Morano at si Reggie Villana. Kasama ang ating RTV team, sila Eileen Valdez, Wen Balatukan at Angelica Calayag. Sa ating mga engineer na sila Engineer Nalds Pagador, JB Tabwa, Chris Molino at Michael Lopez, pati si Ate Kayla Escalante. Ito po si Kuya Philo Laharcas, Coach Philo, ang patuloy na nagbibigay po ng
paglilingkod at nawa po ay masustain tayo sa grasya ng Panginoon dito sa Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. At patuloy po tayong nagiging available para pakinggan ang inyong mga problema sa buhay, mabigyan ng kalutasan. Sulatan nyo kami. I-contact nyo kami para patuloy naming maibigay ang mga pangangailangan na ating dapat masagot. Salamat sa inyo mga kaagapay, at tayo'y muling magkita next Friday dito sa Heartline Friday Night. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. See you soon next week and have a wonderful and blessed night. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.